So mga sangkay, anong nangyayari? Bakit may mga bumabaliktad na ngayon? Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? At ito pag-usapan nga po natin ngayon mga sangkay, itong mga bumabaliktad na mga nag-reveal ng sinasabing mga kawatan sa gobyerno. Pero ngayon, mga sangkay, mayroon pong update no, na itong mga ito nagbabago na po ng kanilang mga sinasabi. So ano kaya nangyari? Pag-usapan po natin. Anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click nyo po yung subscribe ngayon din para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito kasi yung balita guys. Pakinggan po natin. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico. Ang nauna nilang pahayag na nagkatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nako. Ano sa tingin nyo guys? Bakit kaya? Ano ang reason bakit biglang binabawi nila ang kanilang mga isinuwalat, mga sangkay, nung nakaraan? Nakatutok si Marie Zumali. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico. Ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Apat sa kanila humarap sa akin kanina. Uy. So, apat pala ito. Anong nangyayari mga sangkay? Bakit itong mga ito? Akala ko nga isa lang eh. Apat pala sa kanila ang bumaliktad. Why? Anong nangyayari? Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso. Okay. Gusto na daw nilang manahimik kasi tad-tad na ng mga kaso. Yun ba yung reason nun? Kung bakit sila nagbabago ngayon mga sangkay ng kanilang mga statement? O may mas malalim pa pong dahilan? Mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Hindi daw totoo guys. Naniniwala ba kayo? Di, nakapagtataka lang eh. Bakit ngayon pa? No? Bakit ngayon pa sila bumabaliktad? Hindi, baka may naiisip kayong dahilan, mga sangkay. O kasi, nagtataka ako. Ano ang pinaka-deep reason? Kasi I'm sure, guys, meron pong malalim na dahilan to. Kung bakit itong mga ito, nagbago ng mga salaysay. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin doon. Sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin po, sa unang salaysay po.
affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Oh, dapat tuluyan pa rin ang mga to. 'Di ba? Tad-tad sila ng mga kaso. Dapat tuluyan pa rin sila. Kasi nagsinungaling sila eh. Inamin nila na nagsinungaling sila. So, kailangan, mga sangkay, tuluyan pa rin sila ng kaso. 'Di ba? Nagsinungaling sila eh. Inamin nila na nagsinungaling sila. So, anong dapat gawin? Hayaan na lamang po sila na makalaya sa kabila pa ng pagsisinungaling kung totoo man na nagsisinungaling sila sa kanilang mga naunang salaysay? Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang Correct. naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sino? Si Attorney Baligod ba ang gumawa nun? O si Mike Defensor? Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. Tatlo sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Ani nila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Okay. So, ayan na. May bumaliktad na. Ang tanong dito, may mga susunod pa ba? Pambihira. Alam nyo, masyado na tuloy akong naguguluhan, no? Ang gulo na po. Sino ba talaga yung tunay na magnanakaw? Sino ba talaga? Kasi may mga testigo palang hindi totoo yung sinasabi. Minamanipula at niloloko yung taong bayan. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.